Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon ay susuriin natin ang paksa tungkol sa ang lihim sa malalim na tulog at malusog na bato. Isang gabay mula kay Dr. Renato Bagani. Sa aking 45 taong karanasan sa medisina, marami na akong nakitang pasyente na nahihirapan sa pagtulog dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi, at ito ay madalas na konektado sa kalusugan ng bato. Mga kababayan, naranasan na ba ninyong uminom ng tubig at pagkatapos ay agad na nakaramdam ng ginaw sa ibabang bahagi ng tiyan at ilang sandali pa ay naramdaman ng umihi? Minsan, pagkatapos umihi, gusto mo na namang umihi muli. Sa gabi, bago pa man uminit ang katawan sa kama at bago pa mahimbing ang tulog, nagbibigay na ng senyales ang pantog na kailangan ng bumangon. Paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi. Nahahati ang tulog sa maliliit na piraso at pagkagising sa umaga, ramdam ang bigat sa isip na parang may nakadagan na bato. Maraming nagpapalagay na normal lang ito sa pagtanda, ngunit sa totoo lang, ang bawat abnormal na pag-ihi ay isang paalala mula sa ating bato na unti-unting humihina sa paglipas ng panahon. Nakakita na ako ng mga kaso na tulad nito. Isang beses, may nakilala akong isang 70 anyos na ginang mula sa Laguna. Kwento niya, tuwing umiinom siya ng malamig na tubig, siguradong 3 beses siyang umiihi sa loob ng kalahating oras. Sa simula, inakala niya na normal lang ito dahil mainit ang panahon. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, naramdaman niyang mas nilalamig ang kanyang katawan na parang may hangin na dumadaloy sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan at 4 hanggang 5 beses siyang bumabangon sa gabi. Nang magpatingin siya, sinabi ng doktor na mahina ang sirkulasyon ng dugo sa bato, iritado ang urinary tract at patuloy na nagko-contract ang bladder. Tiningnan niya ako at pabulong na sinabi, "Gusto ko lang makatulog ng mahimbing, wala na akong ibang hihilingin." Mayroon ding isang 63 anyos na ginang mula sa Cebu City. Sinabi niya na tuwing hapon, nilalamig ang kanyang katawan at bumibigat ang ibabang bahagi ng tiyan. Sa gabi, naririnig niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Akala niya ay dahil lang sa stress, ngunit ang totoo, bumabagal ang paglilinis ng bato at ang paglamig sa ibabang bahagi ng tiyan ay nagiging sanhi ng patuloy na pag-ikli ng pantog, kaya siya hindi makatulog ng ilang buwan. Ang pinakakinatatakutan ko, sabi niya, ay ang pakiramdam na nagising ako mula sa tulog at hindi na makatulog muli. Nakakapagod ang katawan at talagang bumababa ang moral. Nakikita ninyo, ang mahinang bato ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng marami o kaunting tubig. Ito ay ang pagsasama-sama ng oras, ng mga ugali, at ng isang katawan na matagal nang nagtatrabaho nang walang pahinga sa loob ng maraming taon. Kapag medyo nilalamig ang bato, nagko-contract ang pantog. Kapag medyo bumagal ang paglilinis ng bato, agad na bumibigat ang nervous system. At kapag bumibigat ang nervous system, bumabaw ang tulog. Pagkapikit pa lang, nagugulat na. Pagkahiga pa lang, gusto nang umihi. Sa ganitong paraan, umiikot ang katawan sa isang walang katapusang siklo. Ang mahinang bato ay nagiging sanhi ng insomnia at ang insomnia naman ay nagpapahina palalo sa bato. 4 na pangunahing dahilan ang hindi lang dahil sa edad kundi nasa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming umiinom ng malamig na tubig, umiinom ng kaunting tubig, kumakain ng maraming protina, kumakain ng mabilis, at kumakain ng late, kaya napipilitang magtrabaho ng masyadong matagal ang atay at bituka. Kapag mainit ang atay, bumibigat ang bituka, at hindi maalis ng maayos ang toxins sa 3 pangunahing daanan ng paglabas: pawis, dumi, at ihi. Mahina ang daanan ng pawis, mabagal ang bituka, kaya't ang bato ang kailangang magbuhat ng lahat ng natitirang toxins. Nagiging mas mabigat ang trabaho ng bato araw-araw at sa paglipas ng panahon, nagiging sanhi ito ng madalas na pag-ihi sa gabi,
paglamig ng ibabang tiyan, palpitasyon ng puso, bigat sa ulo, at ang tulog ay nagiging napakaliit na piraso. Ngunit, mahal kong mga kababayan, ang magandang balita ay nasa ating katawan mismo. Ang bato ay may napakalakas na kakayahang magpagaling kung alam natin kung paano buksan ang tamang pinto. Hindi kailangan ng malakas na gamot, hindi kailangan ng bihirang halaman. Minsan, kailangan lang ng isang simpleng uri ng prutas, isang bagay na alam ng lahat, na nakain na ng lahat. Kapag isinama sa ilang hiwa ng sariwang luya, ang katawan ay parang nabubuksan ang bawat sirkulasyon. Umiinit ang bato, humuhupa ang pantog, nababawasan ang iritasyon sa urinary tract, at ang tulog ay nagsisimulang bumalik ng tahimik tulad ng dati. Ang luya sa tradisyonal na medisina ay itinuturing na isang pambukas ng daan. Hindi lang nito pinapainit ang digestive system, kundi binubuksan din nito ang mga ugat at inilalabas ang lamig, dinadala ang mga aktibong sangkap ng prutas ng malalim sa bato, atay at pantog. Ang bato na takot sa lamig, kapag nabigyan lang ng kaunting init, ay mababawasan na ng kalahati ang dysfunction. Kapag mainit ang pantog, hindi na ito gaanong magko-contract. Kapag payapa ang urinary tract, hindi na ito magbibigay ng biglaang senyales. At kapag na-relax ang nervous system, ibabalik nito sa atin ang malalim na tulog, isang bagay na minsan ay hindi rin kayang gawin ng sleeping pills. Maraming pasyente ang nag-text sa akin pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw ng regular na pag-inom ng formula ng prutas na ito na sinamahan ng luya, na nakakatulog sila ng 3 oras ng tuloy-tuloy. Hindi na sila giniginaw at nilalamig kapag humihiga. Nabawasan ng malaki ang pagbangon sa gabi. Pagkagising sa umaga, magaan ang pakiramdam na parang nabigyan ng bagong lakas. Pagkatapos mismo ng pambungad na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 uri ng prutas na ito, paano ito gumagana sa katawan, at bakit mas malakas ang epekto kapag isinama sa luya. Manatili lang kayo sa akin, dahil ang susunod na bahagi ay ang susi sa pagpainit ng bato, pagbubukas ng urinary tract, at pagbabalik ng tulog sa pinaka-natural na paraan. Mga kababayan, upang maunawaan kung bakit sa loob ng maraming taon ay patuloy na dumarami ang inyong pag-ihi sa gabi, bakit pagkahiga ay patuloy na gustong umihi kahit hindi naman uminom ng maraming tubig, at bakit ang tulog ay lalong nagiging manipis na parang dahon ng palay, kailangan nating isipin muli ang ating katawan na parang isang makina na matagal nang tumatakbo ng walang tigil sa loob ng maraming dekada. Noong bata pa, ang ating bato ay tahimik at matyagang nagtatrabaho, parang isang bagong bomba na patuloy na nagpapanatili ng regular na ritmo, naglilinis ng dugo bawat minuto, bawat oras ng walang reklamo. Ngunit habang tumatanda, nagsisimulang humina ang bomba na iyon. Hindi na malambot ang filter membrane tulad ng bagong lambat. Nagiging mas makapal ito, mas matigas, at kailangan lang ng kaunting pagbabago sa pamumuhay. Ang daloy ng ihi ay magugulo, iinit, at magbibigay ng senyales ng problema. Alam kong maraming nakakakita sa kanilang ihi na madilim ang dilaw, may matapang na amoy, at minsan ay bumubula na parang beer, at iniisip na marahil ay uminom sila ng kaunting tubig o dahil sa pagtanda. Sa totoo lang, iyon ang oras na ang urinary tract lining ay naiirita, ang bato ay labis na nagtatrabaho, at ang pantog ay may problema sa ritmo. Kapag pagod ang filter membrane ng bato, ang mga protina ay dumadaan sa ihi at agad na lumulutang na parang bula ng beer. Kapag iritado ang pantog, kailangan lang ng kaunting tubig doon ay magbibigay na ito ng biglaang senyales na gustong umihi. Kaya't maraming beses kang bumabangon sa gabi at bawat beses ay kaunting patak lang. Kung babalewalain natin ang mga senyales na ito, magiging sanhi ito ng isang mahabang siklo. Mas maraming pag-ihi sa gabi ay mas maraming insomnia. Mas maraming insomnia ay mas mahinang bato. At mas mahinang bato ay mas maraming pag-ihi.
Kaya bakit tumataas ang pag-ihi sa gabi habang tumatanda? Ang bato ng matatanda ay takot sa lamig. Kailangan lang ng kaunting lamig sa ibabang tiyan, kaunting lamig sa paa, o pagbabago sa panahon. Ang pantog ay agad na magko-contract, tulad ng kawayan na umiikli kapag nilamig. Bawat pag-ikli ay isang senyales mula sa katawan na umihi ka na. Ngunit sa totoo lang, hindi naman marami ang ihi. Ang pantog lang ang hindi na nakapagpapanatili ng normal na ritmo. Nakakita na ako ng maraming bumabangon ng 6,007 beses sa isang gabi. Bawat beses ay kaunting patak lang, ngunit pagkagising sa umaga, ramdam ang pagod, bigat sa ulo, palpitasyon ng puso, at talagang bumababa ang moral. At bakit ang mahinang bato ay nagiging sanhi ng insomnia? Maraming akala ay walang koneksyon, ngunit sa totoo lang, magkakaugnay ito tulad ng hininga at tibok ng puso. Kapag mahina ang bato, bumabagal ang daloy ng dugo sa utak. Kulang sa dugo ang utak, kaya mababaw ang tulog, pagpipikit pa lang, nagugulat na. Natutulog, nakarinig lang ng maliit na ingay, gising na agad. May isang pasyente ang nagsabi sa akin na pagkahiga, kinakabahan siya sa dibdib, mabigat ang ulo, malamig ang mga kamay at paa, at hindi makatulog. Iyan ang resulta ng hindi kayang alagaan ng bato ang nervous system sa gabi sa panahon na dapat ay nagpapahinga ang katawan. Mga kababayan, lahat ng nararanasan ninyo ay hindi nagkataon lang. Ito ay resulta ng maraming taon na labis na pagtatrabaho ng katawan. Kaunting pag-inom ng tubig upang hindi madalas umihi, pagkain ng maraming protina, maalat na pagkain, mabagal na bituka, mainit na atay, mahinang pawis. Kapag bumagal ang tatlong daanan ng paglabas ng toxins, ihi, dumi, at pawis, ang bato na lang ang kailangang magbuhat ng lahat. Ang bato ay nagtatrabaho ng isang araw, walang problema, isang buwan, walang problema, ngunit 10,020 taon, mapapagod ito. At kapag pagod ang bato, mabilis na humihina ang katawan, mas madalas umihi, mas mahina ang tulog, mas mabigat ang ulo pagkagising sa umaga, mas malamig ang ibabang bahagi ng katawan, mas pagod ang isip. At iyan ang dahilan kung bakit ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakasimpleng ngunit epektibong paraan upang matulungan ang bato na makapagpahinga, mainit at makabawi araw-araw. Hindi ito mamahaling gamot, hindi ito mahirap hanapin na halaman, kundi nasa isang napakapamilyar na prutas para sa mga Pilipino. Kapag ang mga prutas na ito ay isinama sa ilang hiwa ng sariwang luya, ang katawan ay makakatanggap ng dalawang napakahalagang epekto ng sabay-sabay. Ang isa ay nagpapalamig sa atay, nagpapagaan sa bituka, at nagbabawas ng toxins na dumadaloy sa bato. Ang isa naman ay nagpapainit sa bato, nagbubukas ng sirkulasyon, at nagpapababa ng pag-ikli ng pantog. Dalawang magkasalungat na bagay, isang pampalamig, isang pampainit, kapag pinagsama ay lumilikha ng isang bihirang balanse para sa mga edad 15 pataas. Umiinit ang bato, humuhupa ang urinary tract, na-relax ang nervous system, at ang tulog ay dahan-dahang babalik tulad ng isang tahimik na daloy ng tubig sa isang bukid sa simula ng tag-init. Nakita ko na ang pagbabago sa maraming pasyente pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw ng regular na pag-inom ng formulang ito. Umiinit ang ibabang tiyan, nababawasan ang ginaw sa mga kamay at paa, nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Pagkagising sa umaga ay magaan ang ulo, mas maliwanag ang isip. Ang pinakamagandang bagay ay sinabi nila, "Matagal na akong hindi nakatulog ng tuloy-tuloy, Doc." Pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 uri ng prutas na iyon, kung bakit napakabuti nito sa bato at paano ito isasama sa luya upang madagdagan ang bisa ng maraming beses. Inimbitahan ko kayo na pumunta sa susunod na bahagi upang buksan ang pinto ng paggaling para sa inyong pagod na bato. 1. Sariwang Red Dates Taujo. Pampainit ng bato, pambukas ng sirkulasyon. Mga kababayan,
Sa napakaraming pamilyar na prutas sa Pilipinas, may isang maliit na prutas na may napaka-espesyal na lakas para sa mahinang bato, ang sariwang red dates. Malinaw kong sinasabi na sariwang red dates, hindi tuyo, dahil ang sariwang red dates ay nagpapanatili ng buong tubig, enzymes at natural na polyphenol na tumutulong sa katawan na buksan ang mga ugat, dagdagan ang sirkulasyon sa ibabang tiyan, at painitin ang spleen-stomach area, kung saan nagsisimula ang daloy ng dugo at ki. Ang sariwang red dates ay mukhang ordinaryo lamang, kaya nakasanayan na natin at hindi natin iniisip na may malaki itong magagawa. Ngunit para sa mga matatanda, lalo na sa mga madalas umihi sa gabi, 2,000 beses, mabigat ang ulo pagkagising at malalim ang lamig sa ibabang tiyan sa hapon at gabi, ang red dates ay parang isang maliit na spark na tumutulong na gisingin ang sirkulasyon na matagal ng barado. Kapag pumasok sa katawan ang sariwang red dates, nagdadala ito ng natural na antioxidants na tumutulong na palambutin ang mga daluyan ng dugo sa paligid ng bato, ang mga daluyan ng dugo na tumigas at bumagal pagkatapos ng maraming taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Isipin na lang ninyo ang bato na parang isang poso na malalim sa loob ng katawan. Upang regular na tumakbo ang poso, kailangan ng tuloy-tuloy at mainit na daloy ng tubig. Ang sariwang red dates ang siyang tumutulong na maging mas malambot ang tubig sa bituka at mas madali ang daloy. Kapag lumambot ang mga daluyan ng dugo sa bato, sapat na nutrisyon ang naibibigay sa renal cortex na tumutulong sa bato na maglinis ng mas madali nang hindi masyadong nahihirapan. Maraming pasyente ang nagsabi sa akin na regular na umiinom ng red dates at luya sa umaga na hindi na sila nakakaramdam ng matinding sakit sa likod, nabawasan ang lamig sa ibabang tiyan, at pagkagising sa umaga ay mas magaan ang ulo. Isang napakahalagang epekto ng sariwang red dates na madalas balewalain ng matatanda ay ang kakayahang painitin ang spleen-stomach. Ang spleen-stomach ang malaking kalan ng katawan kung saan nakasalalay kung buong natutunaw ang pagkain, kung maayos na nailalabas ang toxins, at kung nilalamig ang katawan sa gabi. Kapag malamig ang spleen-stomach, kailangang magbuhat ang bato. Kapag mahina ang spleen-stomach, bumibigat ang bituka, ang toxins mula sa bituka ay babalik sa dugo at dadaloy sa bato na nagpapapagod palalo sa bato. Kapag niluto ang sariwang red dates kasama ng ilang hiwa ng luya, nagiging isang napakadaling inumin, may bahagyang bango at mainit mula lalamunan hanggang sa ibabang tiyan. Ang luya ang gumaganap na pambukas ng daloy, habang ang red dates ay nagdaragdag ng nutrisyon at nagpapayapa sa bituka. Ang dalawang maliliit na bagay na ito, kapag pinagsama, ay may kapangyarihang magpagaling sa buong katawan, lalo na sa mga matatanda na madalas ginawin sa tiyan at mga kamay at paa, mahina kumain at bumababa ang moral sa gabi. Naaalala ko si Ginang Aling Nena, 72 sa anyos, mula sa Cavite. Sinabi niya na mahigit 1 taon na siyang nahihirapan kumain at hindi makatulog, at gabi-gabi ay bumabangon ng 3 beses. Pagkatapos uminom ng red dates at luya sa loob ng 10 araw, sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit gumaan ang kanyang pakiramdam, nakatulog ng mas mahimbing, at pagkagising sa umaga ay mainit ang ibabang tiyan, wala nang pakiramdam na walang laman. Ang pinakakinikilig ko ay ngumiti siya at sinabing, "Akala ko ay matanda na ako, ngunit ang katawan ko pala ay marunong pa ring magpagaling, hindi ko lang alam kung paano buksan ang tamang pinto." Mayroon pang isang magandang punto ang sariwang red dates. Tumutulong ito na patatagin ang blood sugar sa gabi. Ang pagbabago-bago ng blood sugar ang dahilan kung bakit maraming mababaw ang tulog, kinakabahan habang natutulog, at nagugulat. Kapag matatag ang blood sugar, na-relax ang nervous system, regular ang tibok ng puso, at mas malalim at tuloy-tuloy ang tulog. Lalo na sa mga matatanda pagkatapos ng edad 50,060, paraan ng pagluto.
Simple lang ang pagluto para madali ninyong sundin. Tuwing umaga, kailangan lang ng 1,002 sariwang red dates, hugasan ng maayos, hiwain ng bahagya ang balat upang magkaroon ng maliit na butas. Lutuin ang dates kasama ang 1 tasa ng mainit na tubig at 3 hiwa ng sariwang luya. Pakuluan ng mga 70 sa 8 minuto hanggang lumambot ang dates at umamoy ang luya. Pagkatapos, patayin ang apoy, hayaan itong lumamig ng kaunti at inumin. Ang pag-inom habang magaan pa ang tiyan ay makakatulong sa red dates na magdala ng dugo at ki sa spleen stomach at ang luya naman ay magbubukas ng daloy at magpapainit sa bato. Kung regular ninyo itong gagawin sa loob ng 18,000 araw, naniniwala ako na makikita ninyo ang pagbabago. Ang red dates ay isang simpleng prutas, ngunit nagtataglay ng malalim na epekto para sa mga matatanda. Hindi ito nagpapainit, hindi ito nagpapabigat sa tiyan, at sinusuportahan nito ang sirkulasyon at pagpapainit ng katawan sa napakanatural na paraan. Iyan ang dahilan kung bakit ito angkop para sa mga may mahinang bato, madalas umihi sa gabi 2,004 beses, mabigat ang ulo pagkagising, malamig ang ibabang tiyan at pagod sa umaga. Pagkatapos nito, ibabahagi ko naman ang pangalawang uri ng prutas na may epektong magpapayapa sa pantog, magpapababa ng iritasyon sa urinary tract at makakatulong sa mga madalas umihi ng paunti-unti sa gabi. Manatili lang kayo sa akin upang magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pagpapagaling ng ating bato. 2. Hinog na peras, pampayapa ng pantog, pampababa ng madalas na pag-ihi at pagkirot. Mga kababayan, kung ang sariwang red dates ay parang isang maliit na apoy na gumigising sa sirkulasyon ng bato sa umaga, ang hinog na peras naman ay parang isang banayad na daloy ng tubig na nagpapayapa sa pantog sa hapon at gabi. Ang mga matatanda ay madalas na umiihi ng paunti-unti, hindi dahil sa marami silang iniinom, kundi dahil ang kanilang pantog ay naging mas sensitibo, mas madaling mainis. Kailangan lang ng kaunting init sa katawan, kaunting stress, kaunting lamig sa ibabang tiyan, o kaunting madilim na ihi, at agad na magbibigay ng senyales ang pantog na gustong umihi ng tuloy-tuloy. Umiihi na, ngunit gusto pa ring umihi muli. Ilang patak lang ang nailalabas, ngunit ang hindi komportableng pakiramdam ay nananatili na parang hindi pa tapos. Ang hinog na peras ay isang prutas na nilikha ng kalikasan upang tulungan ang mga matatanda na muling mapayapa ang ritmo ng pag-ikli ng pantog. Ang peras ay may malamig, banayad na katangian, mayaman sa tubig, naglalaman ng soluble fiber, at kaunting natural na asukal na tumutulong sa urinary tract lining na maging mas komportable, mabawasan ang pamumula at kirot, at mabawasan ang iritasyon. Kapag kinain, ang tubig mula sa peras ay mabilis na kumakalat sa ibabang tiyan, na tumutulong na pababain ang init sa pantog at bawasan ang maling senyales. Ang senyales na nagpaparamdam sa inyo na gustong umihi ng tuloy-tuloy kahit wala namang gaanong tubig sa loob. Naaalala ko si Ginoong Mario, 66 anyos, mula sa Taguig City. Sinabi niya na sa loob ng 1 buwan, 6 na beses siyang umiihi sa gabi at 4 sa mga ito ay false alarm. Ibig sabihin, umihi na siya, ngunit ang pakiramdam ay hindi pa tapos. Sinabi niya na pagkahiga pa lang, gusto na niyang umihi muli at bawat beses ay ilang patak lang. Pagkatapos niyang subukang uminom ng hinog na peras na niluto kasama ng luya sa maagang gabi sa loob ng mga 7 araw, tumawag siya sa akin at sinabing, "Ang aking pantog ay parang payapa. Dati ay nilalamig ako tuwing gabi, ngayon ay unti-unting umiinit at nabawasan ng malaki ang senyales na gustong umihi." Ang nagpapagaling sa peras para sa mga madalas umihi ng paunti-unti ay ang kakayahan nitong hugasan ng banayad ang urinary tract at bawasan ang dumi. Maraming pasyente ang may madilim na ihi, mainit na daloy ng ihi,
at minsan ay bahagyang kirot kapag umiihi. Ito ay dahil ang urinary tract ay may naipon na dumi pagkatapos ng maraming taon ng hindi magandang pagkain, kaunting pag-inom ng tubig at mabagal na paglilinis ng bato. Tinutulungan ng peras na ilabas ang maliliit na dumi na ito sa napaka-natural na paraan ng hindi nawawalan ng tubig. Sa madaling salita, ang peras ay parang isang banayad na cleaning crew na nakatuon sa urinary tract ng mga matatanda. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong iritante, sapat lang upang matulungan ang urinary tract na maging mas malinaw ng paunti-unti. Isang mahalagang punto pa ay ang peras ay napakabuti para sa mga may mahinang bato at mainit ang pakiramdam. Maraming pasyente ang nagsasabi na tuwing gabi, mainit ang ibabang tiyan, hindi makatulog, at ang ihi ay may matapang na amoy. Tumutulong ang peras na balansehin ang moisture, payapain ang lining ng pantog, at bawasan ang pagkirot. Kapag isinama sa ilang hiwa ng luya, makakatanggap kayo ng isang napakagandang harmoniya. Ang peras ay nagpapayapa at ang luya naman ay nagpapainit sa dugo at ki. Ang dalawang ito, kapag pinagsama, ay lumilikha ng isang banayad na daloy ng init na dahan-dahang naglalabas ng toxins at tumutulong sa pantog na patatagin ang ritmo ng pag-ikli na pinipigilan ang pagbibigay ng maling senyales na gustong umihi. Paraan ng paggamit. Iminumungkahi ko na inumin ito sa maagang gabi, mga alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Ito ang panahon na nagsisimulang maghanda ang pantog para sa pagpapahinga sa gabi. Kung iinom kayo ng masyadong huli, hindi pa na ipoproseso ng katawan ang tubig na magpapataas ng pag-ihi sa gabi. Ngunit kung iinom sa tamang oras, sapat ang panahon ng peras at luya upang payapain ang urinary tract, buksan ang daloy ng ki at dugo, at tulungan ang pantog na makarelax bago kayo matulog. Ang pagluto ay napakasimple din. Kayo ay kailangan lang pumili ng isang hinog na peras, hugasan ng maayos, hiwain sa tamang laki, pakuluan ang peras kasama ang isang baso ng mainit na tubig at 2,003 hiwa ng luya. Hinaan ang apoy hanggang lumambot ng bahagya ang peras at bumango ang tubig. Pagkatapos, patayin ang apoy, hayaan itong lumamig ng kaunti at inumin. Kung regular ninyo itong gagawin sa isang linggo, naniniwala ako na makikita ninyo na mas payapa ang urinary tract, nabawasan ng malaki ang pakiramdam ng false urge na umihi at hindi na nahahati ang tulog tulad ng dati. Ang hinog na peras ay hindi lang isang prutas na pampalamig ng uhaw, kundi isang banayad na gamot na tumutulong na patatagin ang pantog, bawasan ang madalas na pag-ihi, at payapain ang katawan bago matulog. Iyan ang dahilan kung bakit ang peras ay angkop para sa mga madalas umihi sa gabi, patuloy na gustong umihi, mainit ang ihi, at matagal nang nahihirapan sa pagtulog. Pagkatapos nito, ibabahagi ko naman ang pangatlong prutas na may kakayahang palambutin ang smooth muscles ng pantog, patatagin ang ritmo ng pag-ihi, at tulungan ang mga matatanda na hindi magulat sa gitna ng gabi. Halika, magpatuloy tayo sa akin. 3. Hinog na saba, pampalambot ng smooth muscles ng pantog, pampababa ng co-contraction at madalas na pag-ihi. Mga kababayan, ang katawan ng matatanda ay may isang kapansin-pansing katangian. Ang smooth muscles ng pantog ay hindi na kasing elastic tulad noong bata pa. Isipin na lang ninyo ang pantog na parang isang leather bag. Noong bata, malambot ang leather bag at madaling umikli at lumaki. Ngunit paglampas ng edad 60, ang leather bag na iyon ay unti-unting natutuyo at tumitigas. Kailangan lang ng kaunting iritasyon at agad itong magko-contract. At bawat pag-ikli, ang katawan ay nagbibigay ng senyales na gustong umihi kahit halos wala namang laman sa loob. Ang hinog na saba ang uri ng prutas na tumutulong na palambutin muli ang smooth muscles na ito, na tumutulong sa pantog na hindi na maging masyadong sensitibo at hindi na magbigay ng maling senyales.
Ang hinog na saba ay mayaman sa natural na potassium, mayaman sa soluble fiber, at lalo na naglalaman ng tryptophan, isang amino acid na madalas kulang sa katawan ng matatanda. Tumutulong ang tryptophan na makarelax ang nervous system, patatagin ang sympathetic at parasympathetic axis, at kapag na-relax ang nervous system, mababawasan ang di sinasadyang pag-ikli ng pantog. Hindi lang iyan, ang hinog na saba ay mayroon pang isang napakahalagang epekto na madalas balewalain ng marami. Tumutulong ito na patatagin ang blood sugar sa hapon at gabi. Ang pagbabago-bago ng blood sugar ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mababaw ang tulog ng matatanda, madaling magulat, mabilis ang tibok ng puso, at patuloy na gustong umihi kahit kaunti lang ang ihi. Kapag matatag ang blood sugar, agad na nagiging mas payapa ang katawan, mas bihira ang senyales na gustong umihi, at mas mahaba ang tulog. Nakilala ko si Ginoong Ramon, 68 anyos, mula sa Pampanga. Sinabi niya na sa loob ng 2 taon, gabi-gabi siyang bumabangon ng 3-4 na beses, at bawat beses ay ilang patak lang. Nagpatingin siya, at sinabi ng doktor na hindi ito infection at hindi rin prostate enlargement, kundi dahil sa labis na pag-ikli ng pantog. Pagkatapos niyang subukang kumain ng kalahating hinog na saba sa hapon at uminom ng juice ng prutas na may luya sa maagang gabi, mga 8 araw lang pagkatapos, tumawag siya sa akin at sinabing, "Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, pagkatapos kong umihi, ay hindi na ako nakaramdam ng gusto pang umihi. Mas tuloy-tuloy ang tulog, at pagkagising sa umaga ay hindi na mabigat ang ulo tulad ng dati." Tumutulong din ang saba na palambutin ang dumi at bawasan ang constipation, isang malaking salik sa pagiging labis na trabaho ng bato. Kapag ang bituka ay naglalaman ng tuyong dumi, ang toxins ay naiipon ng masyadong matagal, lumilikha ng hangin at init. At ang init mula sa bituka ay direktang nakakaapekto sa pantog at bato. Pinapalambot ng hinog na saba ang bituka, ginagawang regular ang pagdumi na tumutulong na bawasan ang dami ng toxins na kailangang ilabas sa pamamagitan ng ihi. Sa ganitong paraan, nakakapagpahinga ang bato, nababawasan ang iritasyon sa pantog at hindi na gaanong nagkakaproblema ang katawan sa gabi. Makikita rin ninyo na kapag kumakain kayo ng hinog na saba sa hapon, magiging mas magaan ang pakiramdam, mas mainit ang ibabang tiyan, at nababawasan ng malaki ang pakiramdam ng pag-ikli na gustong umihi. Ang hinog na saba ay hindi nagpapainit, hindi nagpapabigat sa tiyan, at madaling tunawin. Napakabuti para sa mga may mahinang digestive system, hindi magandang pagkain, o madalas na pagod sa huling bahagi ng araw. Paraan ng paggamit. Iminumungkahi ko na kumain kayo ng saba sa hapon mga alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Ito ang panahon na nagsisimulang bumaba ang enerhiya ng katawan, bumabagal ang digestive system, at pinakamadaling mainis ang pantog. Ang pagkain ng saba sa oras na ito ay makakatulong sa katawan na mapanatili ang blood sugar, mabawasan ang pag-ikli ng pantog, at maghanda para sa isang payapang gabi. Kung isasama ninyo ito sa isang baso ng red dates at luya sa umaga at isang baso ng peras at luya sa gabi, mas magiging kapansin-pansin ang epekto sa pagbaba ng pag-ihi sa gabi. Ang hinog na saba ay isang ordinaryong prutas, ngunit may napaka-espesyal na lakas para sa mga madalas umihi ng paunti-unti, patuloy na gustong umihi, umihi na ngunit gusto pa ring umihi. Pinapalambot nito ang pantog, pinapatatag ang nervous system, sinusuportahan ang digestion, at binabawasan ang pressure sa bato. Iyan ang dahilan kung bakit ang hinog na saba ay karapat-dapat na maging pangatlong prutas sa paglalakbay na ito ng pagpapagaling ng bato at tulog. Pagkatapos nito, inimbitahan ko kayo na pumunta sa pang-apat na prutas, isang uri ng prutas na may kakayahang linisin ang bituka, bawasan ang toxins na dumadaloy sa bato, at tulungan ang mga may matagal ng pag-ihi sa gabi
na makatulog ng mahimbing. Halika, magpatuloy tayo sa akin. 80. Hinog na papaya, panlinis ng bituka, pampababa ng toxins sa bato, pampatulog ng mahimbing sa gabi. Mga kababayan, sa paglalakbay na ito upang palakasin ang bato araw-araw, may isang napakahalagang salik na madalas balewalain ng marami. Ang malaking bituka. Ang malaking bituka ay parang huling imbakan ng katawan. Kapag malinaw at malinis ang lugar na ito, madaling mailalabas ang toxins. Ngunit kapag barado ang bituka, tuyo ang dumi, mabagal ang digestion, ang toxins ay mananatili ng masyadong matagal, lumilikha ng hangin at init, at ang karamihan sa toxins na iyon ay babalik sa dugo. At sino ang magdadala ng toxins na ito? Walang iba kundi ang inyong pagod na bato. Ang hinog na papaya ay isang uri ng prutas na may kakayahang bawasan ang pasanin sa bato sa napakanatural, banayad, at kapansini-pansing epektibong paraan. Ang papaya ay naglalaman ng papain, isang natural na digestive enzyme na tumutulong sa bituka na palambutin ang dumi, bawasan ang constipation, bawasan ang pakiramdam ng pagkabuhos, at tulungan ang digestive tract na maging mas malinaw. Kapag malinis ang bituka, magaan ang atay, hindi naiipon ang toxins, at agad na nababawasan ang pasanin sa bato. Nagnipis ang dugo, mas payapa ang daloy ng ihi, at nababawasan din ang pag-ihi sa gabi. Hindi lang iyan, tumutulong din ang papaya na tahimik na bawasan ang pamamaga sa katawan. Maraming pasyente ang gumigising sa umaga na mabigat ang pakiramdam na parang may nakadagan na bato, bahagyang namamaga ang paa, mabigat ang ulo, at hindi makatulog ng mahimbing. Ito ang lahat ng senyales ng matagal ng bahagyang pamamaga. Ang bahagyang pamamaga na ito ay hindi nagiging sanhi ng lagnat, ngunit nagpapapabagal sa katawan, nagpapagod, at nagpapahirap sa trabaho ng bato. Ang mga antioxidants sa papaya tulad ng beta-carotene, vitamin C, at flavonoids ay may kakayahang sugpuin ang pamamaga na iyon na tumutulong sa circulatory system na maging mas payapa at mas malalim ang tulog sa gabi. Naaalala ko si Ginang Celia, 67 anyos, mula sa Iloilo City. Tumawag siya sa akin sa isang maulan na hapon. Kwento niya, halos 1 taon na siyang umiihi sa gabi ng 3 porto na beses. Pagkahiga pa lang ng kaunti, ay bumibigat na ang ibabang tiyan at gusto nang umihi. Marami na siyang ginamit na gamot na pampaihi at herbal na gamot, ngunit pansamantala lang ang epekto at bumabalik din ang sintomas. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang ugali sa pagdumi, nagsimula siyang mag-atubili at sinabing, 3 araw bago ako dumumi, tuyo ang dumi at napakahirap. Iyan ang dahilan. Kapag barado ang bituka, kailangan ng bato na gawin ang trabaho ng bituka at ang pantog ay patuloy na naiirita. Pinayuhan ko si Ginang Celia na kumain ng 1 piraso ng hinog na papaya sa 2 mahahalagang oras. Sa umaga, pagkagising at sa hapon bago kumain ng mga 30 minuto. Pagkalipas ng 8 araw, tumawag si Ginang Celia na may masayang tinig na parang bumalik sa pagkabata. Regular na siyang dumudumi araw-araw, magaan ang ibabang tiyan, 1 beses na lang bumabangon sa gabi, mabilis na nakakatulog muli, at pagkagising sa umaga ay magaan ang ulo, hindi na nananakit at pagod ang mga mata. Iyan ay isang napakalinaw na halimbawa na nagpapakita na kapag malusog ang bituka, agad na nakahinga ang bato at hindi na patuloy na naiirita ang pantog. Bukod pa rito, ang hinog na papaya ay mayroon pang isang benepisyo na hindi gaanong napapansin. Binabawasan nito ang pag-iipon ng tubig sa katawan. Sa mga may mahinang bato, karaniwan ang paghawak ng tubig sa tissues. Pagkagising sa umaga ay bahagyang namamaga ang mga mata, bahagyang namamaga ang mga bukong-bukong, at matigas ang mga daliri kaya mahirap tanggalin ang singsing. Tumutulong ang papaya na ilabas ang labis na tubig na iyon sa isang banayad na paraan
nang hindi nawawalan ng electrolytes at hindi nagpapahirap sa bato. Sa ganitong paraan, mas regular ang daloy ng ihi, hindi na madalas umihi ng paunti-unti sa gabi, at nababawasan din ang pakiramdam ng pagkabuhos sa ibabang tiyan. Ang hinog na papaya ay napakabuti, madaling tunawin, hindi nagpapainit at hindi nagpapabigat sa tiyan. Sa mga may mahinang digestive system, hindi magandang pagkain o may problema sa tulog dahil sa kabag o acid reflux, ang papaya ay lalong perpektong pagpipilian. Kapag magaan ang itaas na tiyan at malinaw ang ibabang bituka, automatikong magbibigay ng senyales ang katawan na makarelax at mas malalim ang tulog. Paraan ng paggamit. Iminumungkahi ko na kumain kayo ng isang piraso ng hinog na papaya sa umaga habang medyo walang laman ang tiyan upang ma-activate ang digestive enzymes at natural na malinis ang bituka. Pagkatapos, kumain ng isa pang piraso sa hapon upang mapanatiling malambot ang bituka at maiwasan ang constipation sa gabi. Huwag na huwag kayong kakain malapit sa oras ng pagtulog dahil sa oras na iyon, kailangan ng katawan na magpahinga, hindi mag-digest. Ang hinog na papaya ay isang natural na gamot, isang kaibigan ng bato at tulog. Hindi lang nito nililinis ang bituka, binabawasan ang toxins na dumadaloy sa bato, kundi tumutulong din na patatagin ang electrolytes, bawasan ang paghawak ng tubig, bawasan ang pamamaga, palambutin ang ibabang tiyan, at bawasan ang iritasyon sa pantog. Ngunit ang lahat ng ito, kapag pinagsama, ay makakatulong sa inyo na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, makatulog ng mahimbing, at pagkagising sa umaga ay magaan ang ulo na parang nabigyan ng bagong enerhiya. Pagkatapos nito, inimbitahan ko kayo na pumunta sa ikalimang prutas, isang uri ng prutas na may kakayahang painitin ang ibabang tiyan, panatilihing mainit ang bato, napakabuti para sa mga madalas ginawin sa mga kamay at paa, malamig ang ibabang tiyan, at madalas umihi sa gabi. Halika, sumunod kayo. Number 5, hinog na pinya, pampainit ng ibabang tiyan, panlinis ng barado, pampababa ng pagnanais na umihi sa gabi, at pampahinga ng bato. Mga kababayan, sa mga pamilyar na prutas sa kusina ng Pilipino, ang hinog na pinya ay isang uri na madalas balewalain ng marami dahil iniisip na mainit ito at madaling makati ang dila. Ngunit kung gagamitin ninyo sa tamang dami, tamang oras, at tamang paraan, isasama sa luya, ang pinya ay magiging isang banayad na gamot na tumutulong na painitin ang bato, bawasan ang pag-ikli ng pantog, at magpagaan sa ibabang tiyan sa napakanatural na paraan. Ang hinog na pinya ay naglalaman ng bromelain, isang bihirang enzyme sa kalikasan na may kakayahang tunawin ang barado sa malambot na tissues, bawasan ang tahimik na pamamaga sa loob ng pantog at sa pelvic area. Maraming pasyente na edad 50 pataas ang madalas magreklamo, medyo masakit ang aking ibabang tiyan. Pag tumayo, gusto kong umihi. Pag humiga, mas gusto kong umihi. Hindi ito dahil sa marami silang iniinom, kundi dahil ang bato at pantog ay nilalamig at may bahagyang barado. Ang mga barado na iyon ay hindi nagiging sanhi ng matinding sakit, ngunit nagdudulot ng pakiramdam na gustong umihi sa lahat ng oras, kahit kaunti lang ang ihi. Ang hinog na pinya, kapag isinama sa ilang hiwa ng sariwang luya, ay magiging isang two-way na gamot. Ang luya ay nagpapainit, ang pinya naman ay naglilinis ng barado. Ang daloy ng dugo sa ibabang tiyan ay nagsisimulang maging mas regular. Kapag umiinit ang ibabang tiyan, humihinto ang pag-ikli ng pantog, nababawasan ng malaki ang pakiramdam na patuloy na gustong umihi sa gabi, at mas madali kayong makakatulog ng mahimbing. Naaalala ko si Ginoong Tony, 68 anyos mula sa Davao City. Kwento niya na gabi-gabi siyang bumabangon ng 4,005 beses upang umihi. Bawat beses ay ilang patak lang. Hindi siya makatulog, mabigat ang ulo na parang may nakadagan na bato. Marami na siyang nagpatingin at sinabi ng doktor na mahina ang bato, H1,
at may bahagyang pamamaga sa pantog. Ngunit ang gamot ay pansamantala lang ang epekto. Minsan, nakita niya ang aking video at tumawag upang tanungin kung mayroon bang simpleng at ligtas na paraan upang mabawasan ang kanyang pagnanais na umihi. Pinayuhan ko siya na uminom ng steamed hinog na pinya na may luya tuwing hapon sa loob ng 10 araw. Sa ika-1 araw, tumawag siya na may masayang tawa. Isang beses na lang akong bumangon at pagkatapos umihi ay nakatulog agad ako. Magaan ang ulo pagkagising sa umaga, hindi na masakit at pagod ang mga mata. Ipinapakita nito na ang pinya ay hindi lang nakakaapekto sa digestive tract kundi tumutulong din sa regulasyon ng nervous system at pantog, lalo na sa mga pasyenteng may malamig na bato at mahina ang sirkulasyon sa ibabang tiyan. Isang bagay na hindi gaanong alam ay ang kakayahan ng pinya na bawasan ang labis na tubig sa katawan. Sa mga may mahinang bato, karaniwan ang paghawak ng tubig sa tissues. Pagkagising sa umaga ay bahagyang namamaga ang mga mata, bahagyang namamaga ang mga paa. Matigas ang mga daliri kaya mahirap tanggalin ang singsing. Tumutulong ang pinya na ilabas ang labis na tubig na iyon sa isang banayad na paraan nang hindi nawawalan ng electrolytes at hindi nagpapahirap sa bato. Sa ganitong paraan, mas regular ang daloy ng ihi, hindi na madalas umihi ng paunti-unti sa gabi, at nababawasan din ang pakiramdam ng pagkabuhos sa ibabang tiyan. Ang hinog na pinya ay mabuti din sa pagpapayapa ng tiyan. Maraming iniisip na ang pinya ay nagiging sanhi ng sakit sa tiyan, ngunit sa totoo lang, ito ay dahil sa pagkain ng hindi hinog na pinya o pagkain ng masyadong marami. Ang hinog, dilaw, malambot at mabangong pinya ay makakatulong sa mas mahusay na digestion na nagpapagaan sa itaas na tiyan. Kapag magaan ang tiyan, natural na nagiging mas malalim at matatag ang tulog dahil ang digestive system ang organ na direktang nakakaapekto sa kalidad ng tulog, paraan ng paggamit. Iminumungkahi ko na pumili kayo ng isang piraso ng hinog na pinya na hindi masyadong malaki. I-steam ito kasama ang ilang hiwa ng sariwang luya sa loob ng mga 10 minuto. Ang pag-steam na ito ay nakakatulong na mabawasan ang lakas ng enzymes, mapanatili ang natural na tamis at madagdagan ang epekto ng pagpapainit, paglilinis ng barado at pagpaparelax sa ibabang tiyan. Inumin ninyo ang steamed pinya at luya sa huling bahagi ng hapon, sa panahon na nagsisimulang bumagal ang katawan at naghahanda para sa pagpapahinga. Ito ang ginintuang panahon upang mabawasan ang senyales na gustong umihi sa gabi. Kung mayroon kayong mahinang tiyan, pinapayo ko na kumain ng kaunting nilagang kamote o isang maliit na tinapay bago uminom upang maiwasan ang pakiramdam ng gutom. Kung may diabetes, 2003 maliit na piraso ng pinya lang ang sapat. Huwag na huwag magdagdag ng asukal. Ang hinog na pinya, kapag ginamit ng tama, ay hindi lang isang prutas, kundi isang banayad na gamot na tumutulong sa bato at pantog na mainit muli, malinis muli, at dahan-dahang bumalik sa regular na ritmo. Kapag umiinit ang ibabang tiyan, nababawasan ang pag-ikli, bumubuti ang sirkulasyon ng bato, malinaw ninyong makikita na nababawasan ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog, at pagkagising sa umaga ay magaan ang ulo, punong-puno ng lakas ang katawan. Pagkatapos nito, inimbitahan ko kayo na pumunta sa bahagi kung paano isasama ang prutas sa luya sa bawat ginintuang oras sa araw upang ma-optimize ang epekto ng pagpapainit sa bato at pagbaba ng pag-ihi sa gabi. Halika, sundan ninyo ako, mga ginintuang oras sa araw para sa pangangalaga ng bato at tulog. Mga kababayan, ang prutas ay mabuti, ang luya ay mainit. Ang mahinang bato ay nangangailangan ng init at banayad na suporta. Ngunit upang maabot ang pinakamataas na epekto, hindi ninyo ito pwedeng gamitin ng basta-basta. Mayroon itong sariling biological rhythm
at sa bawat oras ng araw, binubuksan ng katawan ang iba't ibang pinto upang sumipsip ng mga aktibong sangkap. Kung iinom kayo sa tamang oras, ang epekto ay dadami ng 3 beses. Kung iinom kayo sa maling oras, kakaunti lang ang sisipsipin ng katawan at maaaring maging sanhi pa ng negatibong epekto. Narito ang paraan na itinuro ko sa maraming pasyenteng matatanda at karamihan sa kanila pagkalipas lang ng 17 o araw ay nakita na nabawasan ng malaki ang pag-ihi sa gabi, unti-unting umiinit ang ibabang tiyan, at humahaba ang tulog gabi-gabi. 1. Oras ng umaga, pambukas ng sirkulasyon, pampainit ng bato mula sa simula. Ang umaga ang pinakamagandang oras upang gisingin ang bato tulad ng pagbubukas ng susi para sa filter machine na maghahanda sa pagtatrabaho sa buong araw. Ito ang oras na pinakamahusay na sinisipsip ng katawan ang mga bitamina, mineral at kapaki-pakinabang na aktibong sangkap para sa bato. Kayo ay dapat uminom ng sariwang red dates na niluto kasama ang ilang hiwa ng luya. Tumutulong ang red dates na palambutin ang mga daluyan ng dugo sa bato, bawasan ang lamig sa ibabang tiyan, at ang luya naman ay gumigising sa sirkulasyon. Sa mga madalas na mabigat ang ulo pagkagising, umiihi ng 2,004 na beses sa gabi at mabagal sa umaga, ang umaga ang unang pinto na kailangang buksan. Kailangan lang ninyong lutuin ang sariwang red dates at luya sa loob ng mga 10 minuto, inumin ng mainit bago kumain ng almusal, 20 minuto. Ito ang paraan upang makatulong sa bato na makapag-umpisa ng banayad, mas mahusay na magdala ng dugo sa utak, bawasan ang lamig sa bato, at gawing alerto ang katawan sa buong araw. 2. Oras ng hapon. Panlinis, pampababa ng barado, pampasuporta sa urinary tract. Ang hapon ang oras na nagsisimulang mag-ipon ng toxins ang katawan pagkatapos ng buong araw na aktibidad. Bumabagal ang pawis, at hindi na kasing lakas ang sirkulasyon tulad ng umaga. Ito ang oras na pinakamadaling mapagod ang bato kung kumakain kayo ng maalat, umiinom ng kaunting tubig o stress. Sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, binubuksan ng katawan ang ikalawang pinto ng detoxification. Napakabuti para sa mga uri ng prutas na tumutulong na linisin ang urinary tract at bawasan ang iritasyon sa pantog. Sa oras na ito, dapat kayong uminom ng steamed hinog na peras na may luya o isang maliit na bahagi ng steamed hinog na pinya na may luya. Tumutulong ang peras na payapain ang pantog, bawasan ang pakiramdam na madalas umihi ng paunti-unti. Tumutulong ang pinya na linisin ang barado sa pelvic area, bawasan ang pakiramdam ng pagkabuhos sa ibabang tiyan. Ang luya sa oras na ito ay gumaganap bilang pampainit na pinipigilan ang katawan na lumamig habang nagsisimulang lumubog ang araw. Sa mga madalas umihi sa pagitan ng alas 8 ng gabi hanggang hating gabi o pagkahiga pa lang ay gusto ng umihi, ang hapon ang ginintuang oras na kailangang aksyonan. 3. Oras bago matulog, pampatatag ng nervous system at pantog, pampainit ng malalim na bato. Ito ang pinakamahalagang oras para sa mga may mahinang bato, madalas umihi sa gabi at hindi makatulog ng mahimbing. Kapag madilim, nagsisimulang lumipat ang katawan sa mode ng pahinga. Ngunit kung iritado ang nervous system ng pantog, kung malamig ang ibabang tiyan, kung mahina ang bato at hindi kayang hawakan ang tubig, patuloy kayong umiihi sa buong gabi. Ang pinakamagandang oras ay sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 8 sa ganta ng gabi. Ito ang oras na binubuksan ng katawan ang pinto ng paggaling na tumutulong sa bato na madaling manatiling mainit at pumasok sa estado ng pahinga. Kayo ay pwedeng kumain ng isang maliit na bahagi ng hinog na papaya na may luya sa pamamagitan ng pag-steam o kumain lang ng isang piraso ng papaya at uminom ng kaunting diluted na luya. Tumutulong ang papaya na linisin ang bituka, bawasan ang toxins na bumabalik sa bato. Pinapanatili ng luya na mainit ang ibabang tiyan,
binabawasan ang pag-ikli ng pantog. Sa mga madalas umihi sa pagitan ng alas 1 hanggang alas 3 ng umaga, nahihirapan sa pagtulog at pagkagising ay mabigat ang ulo at mabilis ang tibok ng puso, ito ang pinakaepektibong paraan. Kapag ginamit ang 3 oras na ito sa isang araw, ang inyong katawan ay parang naayos ang ritmo. Sa umaga ay bukas ang sirkulasyon, sa hapon ay nababawasan ang barado, sa gabi ay nananatiling mainit at gumagaling ang bato. Gumaan ang pasanin ng bato, hindi na patuloy na naiirita ang pantog, na-relax ang nervous system at ang tulog ay darating ng natural. Mahal kong mga kababayan, sa buong paglalakbay na ito, sama-sama nating sinuri ang bawat sulok ng katawan mula sa pagod na bato, iritado na pantog, nahihirapan sa pagtulog, hanggang sa mga simpleng prutas at ilang hiwa ng luya na kayang baguhin ang buong mahabang gabi. Habang nagsasalita ako, lalo kong nararamdaman ang isang bagay. Ang katawan ng tao, lalo na kapag lumampas sa edad 60, ay isang maselan ngunit matalinong hardin. Kung tama lang ang pag-unawa at pag-aalaga, magpapagaling ito sa pinaka-natural at banayad na paraan dahil ang bato ay hindi kailanman humihingi ng malaking bagay. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamot, hindi ito nangangailangan ng mahigpit na dieta. Kailangan lang nito ng init, regularidad, at pagtitiyaga ng may-ari. Tulad ng isang halaman na matagal nang nakalantad sa sikat ng araw at ulan, kailangan lang nitong diligan ng tamang tubig sa tamang oras at ang mga dahon ay muling magiging berde. Ang katawan ng tao ay ganoon din, lalo na ang bato. Kailangan lang itong protektahan mula sa hangin, panatilihing mainit, at bawasan ang pasanin. Dahan-dahang gagaling ang bato, magiging matatag ang daloy ng ihi, mas malalim ang tulog, at mas magiging maliwanag ang isip. Sa loob ng aking karera, may isang pangungusap na lagi kong ipinapaalala sa mga pasyente kong may mahinang bato. Ang mahinang bato ay hindi isang katapusan, kundi isang paalala upang mabuhay ng mas mabagal, mahalin ang sarili ng higit at maging mapagpasalamat sa katawan. Noong bata pa, ginagamit natin ang katawan bilang isang kasangkapan, pinapagtatrabaho ito araw at gabi nang walang pahinga. Ngunit pagtanda, ang katawan ay nagiging isang kasama. Hindi na nito kayang tiisin ang ating pagpapabaya at ang bawat senyales ng pag-ihi sa gabi, mabula na ihi, at insomnia ay banayad na tawag na nagpapaalala sa atin na bumalik sa ating sarili. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin na kailangan lang nilang makatulog ng 5 oras ng tuloy-tuloy, masaya na sila. Kailangan lang nilang hindi bumangon ng 8 beses bawat gabi at iba na ang buhay. Masakit marinig ngunit masaya din ako dahil binibigyan tayo ng kalikasan ng napakabanayad na solusyon. Isang mainit na red dates sa umaga, isang malambot na pera sa hapon, isang hinog na papaya na may kaunting luya sa gabi. Tila maliit ngunit nakakapagligtas ng isang mahabang gabi ng tulog. Kapag maganda ang tulog, maliwanag ang isip. Kapag maliwanag ang isip, magaan ang puso at atay. Kapag magaan ang puso at atay, mas nababawasan ang pasanin ng bato. Tulad ng nakikita ninyo, minsan ang kulang sa atin ay hindi gamot, kundi ang pakikinig. Ang kalikasan ay laging naghihintay na buksan natin ang ating puso. Ang katawan ay laging naghihintay na mahalin natin ito ng kaunti. Kailangan lang nating bumagal ng kaunti, bawasan ang presyon sa ating sarili, bawasan ang pagsisisi sa ating sarili na matanda na at mahina, at makikita natin na napakabuti ng katawan, napakas-cooperative, at laging gustong gumaling. Sa pagtatapos ng video na ito, isa lang ang aking hiling, simulan ninyo ngayon. Isang maliit na aksyon lang, isang baso ng mainit na juice ng prutas na may ilang hiwa ng luya sa tamang oras.
Ang maliit na bagay na iyon ay maaaring magbukas ng isang malaking pinto para sa kalusugan ng bato, para sa tulog at para sa kapayapaan ng buong pamilya. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, magkomento kayo ng sisismulan ko ngayon upang malaman ko na magkasama pa rin tayo sa paglalakbay na ito ng pangangalaga sa bato. At kung gusto ninyong ibahagi ko pa ang tungkol sa iba pang uri ng prutas o kung paano panatilihing mainit ang bato sa malamig na panahon, mag-iwan ng komento sa ibaba. Sasagutin ko kayo ng buong puso. Nais ko kayong laging magkaroon ng malalim na tulog, mainit na bato, payapa sa puso, at bawat umaga pagkagising ay magaan ang pakiramdam at buo ang katawan. Hanggang sa muli, mga kababayan.